So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, mukhang madami na naman tong iiyak ng mga DDS, mga Duterte diehard supporters. Tanga na proud sila, no? So, sa hindi lang po nakakaalam mga kababayan, no? Nagsalita nga po itong si Yusek Claire Castro na kung tayo daw po ay may nakita, nabasa, no, na post dyan po sa social media, ipasa daw po sa kanila. At kakasuhan daw po yung mga nagpakalat po ng maling balita tungkol nga po sa kalusugan ni PBBM, ni Presidente Bongbong Marcos. Especially po yung nagpakalat na may stage 4 cancer na raw po si PBBM. No, so, tingnan natin yan, no? Okay. Abangan natin kung may makakasuhan. Pero, kung tayo pa may nakitang link, no, gawin din po natin yung responsibilidad natin, no, na pigilan po ito. Ipasa natin sa kanila yung link pag may napanood tayo, di ba? So ngayon, ito yung sinabi ni Yusek Claire kanina. Sa ABS-CBN pala yun, no? Sabi niya dito, nakakasuhan ng Malacanang ang anilay mga buitre, no, mga vultures, di ba? Nagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So, buitre, obstructionist, palas to sue vultures spreading fake news about President's wealth. Baka sabihin na naman nyo dito, ba't kakasuhan, masyado namang OA. Karapatan naming malaman yung kalusugan ng Presidente. So yun nga yung point. No? Mga kababayan, di ba? Nagbanggit na po kung ano yung kalagayan ni PBBM. Diverticulitis ba yun? Oo. So, kaya siya nangangayaya dahil hindi siya makakain ng solid food. Kahit sino mangangayayat doon. So, yung stage 4 cancer na yan, saan nila nakuha? Saan nila nakuha ang impormasyon na si PBBM may stage 4 cancer? Well, mga kababayan, karapatan talaga natin malaman yung kalusugan ng Presidente. Pero kung mayroong magmamalabis po dito, na nagagawa na lang po ng balita para pagguluhin yung utak ng mga mamamayang Pilipino, so dapat silang kasuhan. Nakasabi na naman nila, freedom of speech, di ba? Iba po yung freedom of speech sa fake news. So, para mas maganda mga ka-Streetwise, no, panoorin na lang natin yung sinabi ni Yusek Claire. Yung alang ABS-CBN to, baka mag-copyright to, no? Ulitan natin, ha? Hindi kasi ganyan, Ma'am Doris, no? Siyempre, pag SOCMED, alam naman natin kung sa mga nanggagaling ito. Ito yung mga tipong obstructionist, destabilizers. Alam mo naman na parang ayaw na gumaganda ang gobyerno. Ayaw nilang nakikita nilang nagtatrabaho ang Pangulo. Kahit anong gawin ng Pangulo, kahit anong gawin ng administrasyon ngayon, sa mata nila, dapat masira. So, mga abnormal nga yung mga hayop na yan, abnormal yan. Kahit na yung kalusugan ng Pangulo, gagawa sila ng chismis. Kaya nga, sabi ko, di ba, buti na lang, meron tayong, mga katulad nyo, sa mainstream media, na talagang binabatikos itong mga klase na mga fake news na ito. Hayaan na lang po kasi natin, di ba, magtrabaho ang Pangulo. Yung mga naninira sa Pangulo, hanggat hindi po yan ang gagaling mismo sa Pangulo o sa doktor, di ba? Huwag po kayo maniwala. Yan po ay tahi-tahing mga kwento para masira lamang po ang Pangulo. At para madiskaril din po yung mga kaisipan po natin, naisipin natin ba't ganyan ang Pangulo hindi na healthy. Huwag po kayo mag-isip ng ganyan dahil patuloy po ang Pangulo sa pagtatrabaho. Alam niyo kasi mga kababayan, no, yung intention lang talaga dito ng mga hype ng mga DDS na yan, makapag-create lang ng confusion sa mga tao. Yun lang naman talaga Diba? Kunwari kung kayo medyo mahina kayo, di ba? Pag nakita niyo stage 4 ng presidente, di ba? Ano na nangyayari? Ganun bla 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 bla, di ba? So confusion lang po yung nito, pinapakalat nito. So fake news po talaga to. Mamaya papakita ko bakit fake news yan, no? Pero pa nga naglalabas sa mga medical report daw ng Pangulo, hindi po ba mga peke naman? Naku, hindi pa rin talaga sila nadala. Ang dami nang nadimanda dyan. Sige po, ganito po sa lahat po na nakikinig sa atin ngayon. Inaanyayahan ko po kayo na ipunin nyo lahat yung mga nagpe-fake news na yan, ibigay po sa amin dahil yan po ay talagang pakakasuhan po natin. Alright. Ayan so kakasuhan. Well, kapag ka Yusek Claire, maniniwala ako, di ba?
Niniwala tayo yan. So ngayon mga streetwise na ito yung ano eh. Ito yung mga nagpakalat niyan eh. Wait lang. Ito yung number 1 eh. Wait, Ito yan. Yang Burgis, no? Eloy Burgis, no? Na mukhang kulangot, di ba? So by the way, mga kababayan, no? Ito mukhang malabo itong makasuhan. Pero kung gusto ng gobyerno, pwede. So, kaya pala malakas ang loob ng hayop na babae na yan, na ang pangit naman, no? Sa Dubai na pala nakatira yan. Di ba? So, alam ko sa Dubai, pag mga ganyang itsura, maraming utang yan. Dubai eh. Di ba? So, sa Dubai pala yan. So, kaya malakas ang loob. Pero ang point natin dito mga kababayan, yan ang pinapakalat nila, no? Stage 4 cancer. Actually, video yan, di ba? Video yan. Pero ayoko na i-play kasi wala naman tayo matututunan eh. O, tinan mo tsura nito. Di ba? Mukhang, no? Mukhang Bisayang tanga eh. Itsura pa lang Bisayang tanga na eh, di ba? O, so isa rin po ito sa nagpakalat ng stage 4 colon cancer. Di ba? Alam niyo mga kababayan, no? Kapag stage 4 colon cancer ka na, makikita nyo na po, hirap na maglakad yan. Hindi nga, di ba? Pati ba naman to? Ewan ko ba? Nakikita naman po natin yan, hindi lang po sa TV, no? Baka mayroon tayong personal na nakita na pag stage 4 cancer mga kababayan, mabagal na po kumilos yan. Mabagal na maglakad yan. At medyo kuban, medyo kuba na yan. Oo. Si Presidente Bongbong Marcos pa ganun na ba? Diba? So ngayon, no? So napatunayan ngayon, di ba, na si PBBM po hindi totoo na may stage 4 cancer. No? So ngayon, ang pinalabas nila ngayon, no, yung ginamit daw na video, no, para po patunayan na walang sakit si PBBM, bakit daw nakita daw si Enrile? Yan. Oh. Di pala napakita. Ito pala. Oh, ito pala. Yan. Alam niyo, bobo talaga ng mga hayop na to no? Ngayon, ang drama nila ngayon, naglabas daw po ng video na okay si Presidente Bongbong Marcos, yun nga lang lumang video daw. Kasi ba't nakita daw si Enrile? Oo. So may nakalagay yan dito, no? Tingnan niyo naman, no? Ito edited to eh. Yung April 6 na yan, edited yan. Yung DCWB, hindi. Yung Manny Vargas, hindi. Pero, bobo talaga nito. Bobo talaga ng mga hayop na to, no? Una sa lahat, report po ito ng DCWB. So, panoorin natin yung report ng DCWB, ha? Tingnan nyo to. Saan na ba yan? Ito. Pinawin ng Malacanang ang mga espekulasyon na may sakit. So, ayan ito yung report ng DCWB. Oh. Ito pala, meron talaga pala April 6. No? Meron pala talaga April 6 sa taas. So, ito malino naman to mga kababayan. Di ba? Actually, hindi mo kailangan ng common sense dito, maintindihan mo na to eh. Nakalagay sa taas, April 6. So, ito po yung kung kailan ni-report. At minsan pag ginagamit po ng mainstream media, may nakalagay na ng file video eh. Di ba? May file video na nga nakalagay eh. So, ibig sabihin na to, luma tong video na to na pinakita lang ng DCWB. Si Pangulong Bongbong Marcos, diin ni Palace Press Officer, PCO Undersecretary Claire Castro, maayos nga ang lagay ng Pangulo. Sa katunayan niya, pangungunahan pa ng punong ehekutibo ang oath. So, ito. Oh, ni-screenshot nila yan. No, tapos pinalabas na bakit ganoon? Bakit yung pinakitang video andyan si Enrile? Tama naman talaga. Kaya nga file video nakalagay di ba? So ngayon mga kababayan, no, nasaan ang presidente talaga? Nasaan siya? Ayun ang malaking tanong dito. Actually, mga streetwise, nagpakita na siya kahapon. Ito kahapon to eh. Yan. One day ago. So, oath-taking ceremonies of the Vice Mayors League of the Philippines
National Executive Officer. O sa Malacanang, ano to, Presidential Hall. Yan, especially PBBM yan. So, pwede nyo yung i-search dun po sa website ng ng Radio Television Malacanang. Makikita nyo yan dun. O. Alam nyo, no? Ewan ko lang, no? Actually, ang daming bobo sa Facebook, sa totoo lang. Hindi nga, seriously. Ang daming bobo sa Facebook. Sana hanggang dyan na lang kayo sa Facebook, no? Huwag nyo na kaming gulin dito sa YouTube, di ba? Nadami bobo niyan. Kasi tingnan nyo, ha? May mga gumagawa ng video na sinasabi, nasaan yung Pangulo ngayon? O bakit yung pinakita ng video ng DCWB? Bakit luma? Asan ang Pangulo? Puta, kung asan ang Pangulo, i-research mo. Araw-araw nag-update po sa mga website ng Presidente. Kita nyo, di ba? Gumawa ng video, hindi mo na nag-research. Yan ang problema talaga. Alam nyo, yan ang pangit talaga, no? Sa masyadong open ng Facebook. No, na kahit sino pwedeng gumawa ng video. Kahit sinong tanga pwedeng gumawa ng video. No? Dumadami po bobo sa Facebook talaga. Pero by the way, mga kababayan, no? Ayan po yung yung na topic natin. So kayo po, no, ano masasabi nyo nga po dito na sabi nga po ni Jose Claire Castro, kakasuhan daw po itong mga gumagawa daw po ng fake news, especially nga daw po regarding sa kalusugan ng Presidente. Actually, para sa akin, dapat na silang makasuhan. No, kaya sila namimiyasan ng ganyan eh. Kaya sila dumadami eh. Kasi po, di ba, mukhang kulang ata sa mga nakukulong tsaka sa nakakasuhan. So, kailangan dagdagan. Di ba? So, yun mga ka-streetwise, no? So, kayo po, no? So, ano nga po masasabi nyo nga po dito sa content natin ngayon, no? Yan, nasa Team Replay nga po, no? So, syempre, so, pa-like, pa-subscribe, no? Paki-comment na rin po sa baba, di ba? Ang gulo ko mag-ending. Yun, so, yun. So, pa-like, pa-subscribe. Kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng content natin ngayon, no? Yan. So, thank you mga ka-streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and babush.